Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Baka naman yumaman ka na sa kakaka-overtime mo, pabirong sabi ni Lina. Ninitian lamang siya ni Andrea, pagod ngunit sanay na sa ganitong biro. Andrea, huwag ka namang masyadong gagabihin, ha, paalala ni Margaret bago hinagip ang bag nito. Oo naman. Tatapusin ko lang ito. Mapapagalitan na ako ni Ma'am Edith kapag hindi ko pa ito naipasa, sagot niya. Isa-isa nang nagpaalam ang kanyang mga katrabaho hanggang sa tuluyan na siyang maiwan mag-isa sa opisina. Napabuntong hininga si Andrea at muling ibinalik ang pansin sa monitor ng computer. Halos kalahati na siya sa isinusulat na artikulo. Mahigpit ang bilin ng kanilang editor-in-chief, kailangang maipasa iyon sa araw ding iyon. Dahil may iba pa siyang naunang inasikaso, ngayon lamang niya ito nabigyan ng buong atensyon. Ipinagpasalamat niya na hindi siya dinalaw ni Misael habang oras ng trabaho. Kahit papaano, hindi niya kinailangang magtago o mag-isip ng panibagong palusot. Sandaling na isang tabi sa isip ni Andrea ang tungkol kay Misael dahil sa sobrang tutok niya sa ginagawa. Dahil doon, hindi rin niya nagawang tawagan ang kanyang ina. Umaasa siyang sa susunod na pagkikita nila ni Misael ay hindi muna nito itatanong ang tungkol sa kanyang mommy sapagkat batid niyang hindi na niya kayang magsinungaling muli. Muling sumulyap si Andrea sa orasan na nakapatong sa mesa, 8:00 na ng gabi. Lalo niyang binilisan ang pagtatype. Ay, sa wakas, tapos na rin, masayang bulalas niya habang nag-iina. Nang tingnan niya ulit ang oras, halos 11:00 na ng gabi. Nako, ang bilis ng oras. Kailangan ko nang magmadali, baka wala na akong masakyan, bulong niya. Matapos ipadala ang artikulo sa email ng editor-in-chief, agad niyang pinatay ang computer. Dahil coding ang kanyang sasakyan, nag-commute lamang siya ng araw na iyon. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit at lumabas ng departamento. Hindi na umaandar ang elevator kaya napilitan siyang bumaba gamit ang hagdan. Hinihilot ni Andrea ang kanyang batok habang naglalakad sa lobby. Ninitian at binati pa siya ng gwardyang naka-night shift. Pababa na siya ng hagdan sa labas ng gusali nang mapansin niya ang isang kotse na nakaparada sa tapat. Babaliwalain na sana niya iyon nang makita niya ang lalaking nakasandal sa hood, nakalukip-kip, tila matagal nang naghihintay. Si Misael. Tumingin ang binata sa kanya at agad na lumapit nang magtama ang kanilang mga mata. Kumusta? Bati nito. Ano ang ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Andrea, bagaman maihinala na siya sa sagot. Hinintay kita. Ang sabi ni na Margaret, nagpaiwan ka pa raw kaya nagpa siya akong maghintay. Ibig mong sabihin kanina ka pa nandito, tanong niya, halos pabulong. Kanina pang 5:00 umalis ang kanyang mga kasama. Parang nahihiyang kinamot ni Misael ang gilid ng lieg. Ayokong umakyat at baka maabala kita sa trabaho. Pinagmasdan siya nito. Mukhang pagod ka na. Ihahatid na kita. Maingat pa siyang inalalayan nito papasok sa sasakyan. Pagkaupo ni Misael sa upuan ng nagmamaneho, may kinuha ito sa likurang bahagi ng kotse at iniabot sa kanya. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Andrea. Isa itong munting manikang anghel. Oo, alam kong manikang anghel ito, pero para saan? Ngumiti si Misael. Iyan ako. Ha? Humilik si Misael patungo sa kanya at ipinatong ang kamay sa sandalan ng kanyang upuan, wari inaakbayan siya. Buong araw akong naging abala kaya hindi kita nakasama. Ang sabi ni Margaret, sobrang tutok mo raw sa trabaho at nakalimutan mo pang kumain ng tanghalian. Napangiti si Andrea, maihalong hiya. Inaamin ko. Bahagyang napailing si Misael. Mabuti na lamang at nakapaghanda ako ng almusal para sa iyo kanina. Salamat nga pala roon. Napakasarap. Mumiti siya ng mas malalim. Masaya akong nagustuhan mo. Ang manikang iyan ang magsisilbing kapalit ko kapag wala ako. Dalhin mo saan ka man magpunta para lagi mo akong maalala. Gusto kong palagi akong nasa isipan mo sa bawat sandali. Napatitig si Andrea sa kanya. Gusto kong sa bawat minuto, bawat oras, bawat araw, ako ang iyong naiisip. Wala nang iba.
Sapagkat ikaw rin ang laman ng isipan ko mula sa aking paggising hanggang sa aking pagtulog. Napalunok si Andrea. Misael. Marahang hinaplos ni Misael ang kanyang buhok. Pagod ka na. Kumain muna tayo, pagkatapos ay ihahatid na kita sa inyong bahay upang makapagpahinga ka na. Tungkol doon. Doon mo na lang ako ihatid sa sarili kong bahay. Bahagyang kumunot ang noo ni Misael. Pinabalik na ako ni Mommy sa bahay ko, paliwanag niya. Ngumiti si Misael. Sige, inirecline nito ang kanyang upuan. Ayan, para mas komportable ka. Bago tuluyang umandar ang sasakyan, dumukwang si Andrea at marahang humalik sa pisngi ni Misael. Salamat, bulong niya malapit sa tainga nito. Humiga siya ng bahagya, hinarap ang bintana, mahigpit na niyakap ang manikang anghel at pumikit. Ilang sandali ang lumipas bago pinaandar ni Misael ang kotse. Naramdaman pa ni Andrea ang marahang haplos nito sa kanyang buhok bago tuluyang umarangkada ang sasakyan. Kung ganito ka-sweet si Misael, paano niya magagawang aminin ang katotohanan? Tahimik ang loob ng sasakyan, tanging mahinang tugtog mula sa radyo ang pumupuno sa espasyo. Paminsan-minsan ay sumisulyap si Misael kay Andrea, tinitiyak kung komportable ito. Nakapikit pa rin ang dalaga, ngunit malinaw sa kanyang isipan ang bawat salitang sinabi ng binata kanina. Misael, mahina niyang tawag, hindi binubuksan ang mga mata. Agad na tugon nito, bahagyang ibinaba ang volume ng radyo. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya. Sa kakahintay. Sa kakasundo. Sa pag-intindi. Bahagyang napangiti si Misael. Kung pagod man, sulit naman. Hindi kita ginagawa dahil kailangan, Andrea. Ginagawa ko ito dahil gusto ko. Marahang napabuntong hininga ang dalaga. Paano kung dumating ang araw na magsawa ka? Hindi agad sumagot si Misael. Sa halip, marahan nitong hinawakan ang manibela, wari mas naging maingat sa pagmamaneho. Kapag dumating ang araw na iyon, sagot niya sa wakas, siguro doon na lang ako matatakot. Pero sa ngayon, sigurado ako sa nararamdaman ko. Binuksan ni Andrea ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Sigurado ka talaga? Tumango si Misael. Ikaw ang pinili ko. Muling napayakap si Andrea sa manikang anghel. Sa bawat salitang binibitawan ni Misael, lalo lamang bumibigat ang kanyang dibdib. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang umamin. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang posibleng mawala, natatakot siyang buksan ang bibig. Andrea, muling tawag ni Misael, mas malambing ang tinig. Ano man ang iniisip mo ngayon, hindi mo kailangang madaliin. Nandito lang ako. Napangiti siya, kahit may kirot sa puso. Salamat. Habang patuloy ang takbo ng sasakyan patungo sa kanyang bahay, alam ni Andrea na hindi magtatagal ang kanyang pananahimik. Darating ang panahong kailangan niyang piliin, ang katotohanan o ang takot na mawala ang lalaking buong puso siyang minamahal. At sa gabing iyon, mahigpit niyang niyakap ang munting anghel, umaasang sana ibigyan din siya nito ng lakas ng loob kapag dumating na ang oras ng pag-amin. Sa susunod na kabanata, masisilip ang unti-unting paglapit ng katotohanang pilit iniiwasan ni Andrea, kasabay ng isang sitwasyong magtutulak sa kanya upang magsalita. Sa gitna ng pagmamahal at takot, isang desisyon ang hahamon sa tibay ng kanilang relasyon at sa puso niyang matagal nang nag-aalinlangan. Kaya abangan natin